Okay, like, subscribe, comment, share guys. Dito tayo sa ating playlist, sa ating work topic, sa lesson in life, work lesson edition. Yun talaga ang nalalaman ko sa trabaho po guys. Grabe sacrifice, puyat, alam mo sa school, marami kang mga foundation. Yung foundation na, yung mga alam mo, mga experience, mga attitude, yung mga natutunan mo sa school, at yung mga kaalaman mo. Hindi rin madali yun. At kung kikita ka ng pera sa sweldo mo, i-budget mo talaga yan. Naka-budget na yan para pagkain. Magkano magastos mo. Tubig, kuryente, electric bill, water bill. Check mo ang may magbayad ka pa ng tax. Hulugulugan mo yan ang mga 10% sa simbahan. Maraming mga responsibility. May mga emergency fund kung magkasakit. So it means sa sahod mo, na-analyze ko, hindi mo na kailangan pa maggala-gala, iba kasi mag-tour in the other country, maggasto pa ng 100,000 para bakasyon nila. Yung may bakasyon mo, ngayon, ilang taon mo yan inegosyo, magtuloy-tuloy yung kita mo. Kasi sana all lang kung ganun na makalabas-labas sa ibang bansa. Sana all. Kahit malaki kang pera mo, kung wala ka nasanay sa low level, yung hindi pa bungga ba yung social life, mahirapan ka mag-maintain ng mga ganun na gastusin. What if artista ka, ganitong sahod mo, kung hindi ka marunong mag-manage ng pera mo o financial education, mauubos lang yan sa bigay-bigay or gastos mo. Kasi lahat hindi libre. Yun ang dahilan na tinatrabaho mo. Yun ang dahilan na nag-work ka for many years. Ilang taon ka ba nag-schooling? 2 years sa elementary, 6 years, 4 years, 6 years sa college, school. So 12, 14 plus sa college, 18 years. Ilang edad ka magsimula? 6 or 7. So may mga nasa 26 ka na mag-graduate ngayon sa pag-school mo. Pagkatapos ng school mo, mag-apply ka na, sana nakaipon ka ng pera, hindi ka nagkasakit, doon ka naman papasok sa trabaho. Pagpasok mo sa trabaho, mag-ipon ka para sa pamilya mo o sa negosyo mo muna. Sorry. Kala ko magjojowa ka na kasi nakagraduate ka na, di ba? Hindi. Kasi hanapin mo yung tamang tao. Huwag mo na masyadong magmamadali. May panggastos kang pang-date. Yun lang din ang reality. Yun lang. Pero sa akin, importante na pagkakatiwala na tao. Ako legit naman talaga ako na tao. Mabait at maghanap ng paraan. May iskarte. Pero hindi natin lahat ng gusto mo makiklik agad. Yun lang din na kailangan mag-ipon ng kunti-kunti. May trabaho man o wala, pareha lang naman ang sitwasyon na ang ano lang sa trabaho, maaga kang gumising. Siyempre may gagastusin ka, bibili-bili ka lang ng mga gusto mo, mga damit o mga gamit para sa pamilya mo, sa mga gamit, diba? Lagi kang advance, inuuna mo yung pamilya mo kaysa sarili mo, huli mo na lagi yung sarili mo. Yun lang din na dahilan na trabaho ka para sa pamilya mo, sarili. Yun lang din na so araw-araw iba-iba yung topic natin everyday. Ngayon kahapon is school. Continuation ko ngayon 3 parts. Katapos part 7 yun. Ngayon is sa work part 4 din, 4. Yun lang din sa trabaho, kailangan mo nang magpaalam sa boss. Kailangan mo yung mga salita mo hindi offensive, hindi nakakasakit. Sensitibo kaya mga boss minsan parang itoy ka sunod-sunuran bago ka kumita ng pera. Yun. Dati yung mga nagsa-school lang, nakaupo lang yun sa school, pero yung sa trabaho, magtrabaho ka ng restaurant, buong araw mong tayo-tayo. Ako, okay lang ko, sanay ako sa galawan araw-araw yung mga ilang oras tayo-tayo. Maglakad-lakad, bubuhatin, anong gagawin. Sanay ako sa physical, pero hindi lang ako masyadong matalino sa mental. Pero, sabay kasi sa work matalino ka mag-isip at matalino na rin sa katawan mo. Athlete ka, hindi ka madaling mapagod, active ka. Yun lang din na palakasan ng loob palakasan ng isip na yun. Kasi kung hindi ka marunong magtiis, magpasensya,
maubos lang yung pera mo, madali lang pasensya na, allergy ako eh, nag-inom ako ng cetirizine. Itong boses ko na nasinipon eh, may ubo na sipon na allergy ako eh, sa pagkain, sa mga restaurant. Yun lang po guys, nga nag-inom ako ng cetirizine, ganun ang ugali, boses ko ngayon. Yun po talaga na yun talaga ang kailangan sa buhay, sa trabaho, disiplina. Kailangan mo mag-isip, kailangan mo magplano, yung mga handa ng mga gamit mo, parang pag-aaral yan, para i-ready mo yung mga gamit mo. Hindi porket nagtrabaho ka na, mag cellphone ka pa rin, maggalagala ka, yung cellphone mo pang update lang, oo, pang communication, pero hindi siya pang matagalan na puro social media na lang panoorin mo. Magplano ka sa mga gamit mo, damit mo, sa isasabi mo, ano ipa-project mo next month, ano ipapagawa ni boss na may mga ready ka na. Pinaplano yung pinapagagawa sa'yo. Minsan nga, on the spot. So, yun, alam mo bang gagawin ito? Ito, gagawin mo lahat eh. Wag lang yung maging masama ang pinapagawa. Yun lang din ang masakit na katotohanan. Yung hindi natin alam na yung yung nag-aaral tayo, saan ba galing yung perang ginastos yun ng magulang mo? Isipin mo, saan kaya galing yung pera na yun? Diba pinagtrabaho nila yun, pinagsipagan nila yun, nag-abroad nga ang iba eh, para ibigay nila sa'yo. Tapos nung yung magulang mo nagtrabaho sila, tumanda sila, pinabayaan mo na kasi may sarili ka ng pamilya. Pabayaan mo na yung nanay tatay mo kasi may sarili ka ng anak, hindi ka naman sa madamot. Yun talaga na medyo marami talagang nagsisingle ngayon. Hindi naman mahina ang taong walang asawa na 20, di ka pa nag-asawa, 30. What if nag-asawa ka nga, wala kang nga trabaho, wala kang nga pinag-aralan, mahirap yan sa trabaho. Kung matrabaho ka naman na hindi pinag-aralan, mababa na talaga asahon mo. What if kung magkasakit ka, ibang usapan yun. Kahit nagtrabaho ka man o nag-aaral, kung magkasakit ka, yung nagka-cancer, operahan, or mga sakit-sakit, ubo-ubo, sipon, or anong klaseng sakit yan, ubos lang yung pera mo. O kung what if naka-STD ka, sexual transmitted disease, wala kang pagpigil sa sarili, o self-discipline, ito sanang gagawin ko, wag lang muna. O ginawa mo yung mga chicks, mga lalaki, what if nag-relationship ka na maling-mali. Yung about din sa relationship, kailangan din kaalaman yan. Iba yung kaalaman sa school, iba yung kaalaman sa work, iba yung kaalaman sa business, iba yung kaalaman sa business, sa relationship at family at negosyo, business. Iba-iba yan, hindi yan pare-pareha. Hindi yan, iba yan. May mga lesson na hindi tinuturo sa school. Kasi ang school kasi, foundation lang, basic lang. Pero yung pagkatapos ng pag-graduate mo, ang lesson mo, ang nag-aaral sa atin, yung buhay mismo. Paano makikisama, paano ganito, na hindi ka magkasakit. Hindi yan tinuturo sa school. Kahit teacher namin noon, nagkasakit nga eh. Lumaki nga yung leeg niya, nagagwaiter nga eh. Kahit teacher siya, alam ko naman. Pag-aralan ang kalusugan, pag-aralan din ang negosyo, pag-aralan din ang pag-ipon ng pera, at lalo na yung trabaho. Paano mo isasabi na ganito, paano mo ka makaipon, paano mo gagastusin financial education. Marami talaga. Yun ang dati hindi ko nag-asawa kasi busy ako sa pag-aaral sa ano-anong bagay. Kasi kahit gaano ka ka-master sa school, kung magkasakit ka, goodbye. Kahit gaano ka galing sa trabaho, kung nagkasakit ka, goodbye rin. Wala. Kahit gaano pa, engineer ka ba, mga doctorate pa, doktor pa ang pangalan mo, ang ending mo, PhD. Kung magkasakit ka, kahit doktor nga sa medical, mamatay nga eh. O di tayo kailangan na mayabang. Marami talagang mga bagay-bagay na kaalaman na kinaspread talaga sa buhay. Hindi yan nakukuha lang sa school. Kaya teacher mo, pwede yan mamatay at magkasakit. Oo, yun talagang totoo. Ang iniipon ko lang mga libro, mga kaalaman, mga knowledge. Yan, ina-apply ko naman yan. Pero hindi naman natin ma-judge ang tao. Wala ka namang asawa eh, bakit ganyan ka pa, edad mo? Oh, marami ako na-encounter kaya marami ako na-interview. Bakit? Gusto ko kasi magloto.
Oo, sabi na, posible naman yan sinabi mo. Matatamaan mo kaya yan, ganito. Hindi ako nakikinig. Gusto ko, positibo ako eh. Mahanap ng paraan kahit mahirap yan. Ganun ako ka-adventure. Yan. Ganito. So, yung negative sila, subukan nga nila. Yun. Okay. Yung mga matalinong teacher eh, memorize lang sa kanila yung lesson nila eh. Ako, well-rounded all around ako. Pero yung about sa love life, hindi talaga ako magaling dyan. Sa mga ganun. Or magajowa kasi busy ako eh. Seryosong tao, religious. Yun lang din sa trabaho na medyo marami ka ma-encounter doon na mga ihalo-halo, iba-ibang tao. Siyempre, iba-ibang pa yung nagpagawa sa'yo. Iba ang maharapan mo. Yung maharapan mo, yung maka-encounter mo, yung makasama mo, magagawa mo. Iba-iba yan. Hindi yan sa ano, kung computer ang in-apply mo, iba ipapagawa sa iyo. Kung marunong ka ba mag-adapt, mag-adjust, makikisama, magagawa mo ba yung trabaho on time, perfect, hindi dapat magkakamali-mali, marunong ka makisama, makiramdam sa ibang tao, kailangan mo mag-adjust sa panahon mo, hindi ka dapat malilate, dapat maaga ka, dapat nagagawa mo ng maayos, ganun yan. Mataas ang demand, ang requirement sa work. Then, kasi pag sahod ka ng sahod mo, babawasan pa yan, may mga PhilHealth mo, mga insurance mo. Yun talaga. Lalo na ako sa Visayas at Mindanao, mababa lang talaga sahod doon. Mababa lang din ang bilihin. Pero pareha naman siguro sa grocery. Ngayon, yun lang nagkakahirap ko yun. Iipit ang sitwasyon. Lalo kasi ang culture natin, yung Pilipino, inuuna lang pamilya, pero hindi masama ang suportahan ng pamilya, pero yung pera na pang suporta natin, yung kinikita natin, kulang pa sa pangangailangan natin. Yun ang mga dahilan na pilitan pumunta sa Manila para magtrabaho o mag-abroad para ibigay sa pamilya. Saan ba ang ending na pinagtatrabaho mo? Di ba pamilya lang din, bakit ka negosyo o nagbebenta or ganun, nagpakahirap sa sarili, nagsacrifice para sa pamilya mo, diba? Nanay, tatay mo, anak mo, asawa mo, diba? Yan naman talaga. Pero ngayon, hindi sapat magtrabaho lang ng isang lalaki. So, sino ba magbabantay ng bata? Hire ka pa ng helper. Magbili ka pa ng mga appliances. So, kung magsimula ka ng pamilya, o kung may pamilya ka naman, yung gastusin sa school, diba? Tuloy-tuloy kasi yan. Sa totoo lang, yung mga iba, advance lang sila saan sila kukuha ng pagkakitaan, mag-iba, mag-foreigner sila, may iba na kung kulang ang pera. Pero dito sa Pilipinas talaga, mahirap talaga ang ating ekonomiya. Yung pagkakitaan mo, alam naman natin, masaya tayo may trabaho, kasi dati walang trabaho, pero ngayon may trabaho ka, pero medyo may kulang. Yun talaga, kung hindi ka matalino, hanggang makakain ka lang, binata ka pa rin kahit 30s or 20 dito sa Manila. Ganun talaga. May iba na namimiss na lang yung sexuality sa kanila, bubayad-bayad na sila doon. Ako, hindi pa ako nagawa ng ganyan. Never in my life. Totoo po talaga yan. Hindi ako magsinungaling. Virgin pa talaga ako. Pero alam ko naman na okay lang yun na virgin, at least hindi tayo gumawa ng kalukuhan. Oo. Yung mga pera ko dati, ginugo ko sa paglibro at pag-aaral, pag-prepared, paghahanda sa future. Yun lang din na kung magkamali ako ng babae, siguro siyempre kung mag-STD, kung mag-HIV ako, kulang lang yung 2,000 ko, mamamatay lang din after 5 years, di ba? Magastos. Takot ako sa mga babae dati. Baka may HIV ito, baka baliw to, baka may boyfriend to, baka may sakit to. Maingat lang talaga ako sa mga babae. Hindi ako yung playboy, mahanap ng mga babae. Hindi rin ako bakla, mahanap ng may prinsipyo lang talaga ako, prinsipyo. Yun lang din na sa trabaho dapat may prinsipyo ka. Hindi pwede na sabihin na galawin mo ko ang boss mo ha, magsabi ang leader mo na anong gagawin mo. Hindi naman ko sinasabing gawin mo yun. Ang importante lang is gagawin mo ano talaga prinsipyo. Pero sa trabaho, bawal talaga yun. May iba kasing magalong magpalusot ng mga boss
yun lang din na alamin mo yung karapatan mo. Yun dahilan bakit tayo nag-aaral, kasi hindi sapat yung alam mo lang, dapat gagawin mo rin yung alam mo. Application. Kasi pag alam, oh may pera ka nga, ako nagluluto nga ako kasi may pangarap, pero wag na, hindi ko naman inubos yung pera ko or bibili ako ng bracelet din. Oo, hindi naman ako inubos ko yung pera ko para dun sa loto. Pero alam ko naman na nag-aaral tayo, may ginagawa araw-araw, everyday. Pero ang totoo talaga sa buhay, sa trabaho, talagang hina-hina yung pagbibili ng gamit. Kasi kung puro ka lang kain, puro masarap ang kinakain mo, wala kang gamit, lalo na tama-tama lang yung sahod mo. One step at a time yan. Yan. Sa isang bato na hulog mo, araw-araw mo yan, dadami yan. Totoo po talaga yung mga savings, yung mga nag-iipon ng pera. Kasi ngayon, mahirap ka makaipon kasi may bisyo ka, may mga alak ka pa, mga sigarilyo, may iba, mag-chicks pa kahit may asawa na. Kawawa naman yung ang asawa. Ano man dahilan nagtatrabaho ka. Ang iba yung ano nila, yung pagpakasal, joke-joke lang. Yun na talaga ngayon na pag-usapan natin yan sa ibang topic, sa relationship. Pero sa ngayon is yung work. Na slight ko lang pagsasabi, intro, na at lalo na yung kalusugan. Marami talagang bagay alamin sa buhay. Kasi nagtatrabaho ka nga, masipag ka nga, matalino. Pag magkasakit ka, may iba namatay sa pneumonia, inubo-ubo. Napuno na yung nana, or tawag ito, yung plema, yung ano mo, yung baga mo. Iba hindi makahinga, namatay. Oh, may iba cancer, may iba diabetes. O, alamin natin yung mga sakit-sakit, relationship at pera at negosyo. Ibang kwento yon. Yung sa atin lang, school muna at work. Pero yung buhay talaga, more than pa dyan. Oo, iba yung topic din sa religion. Oo, hindi talaga yan na lahat is given. Parang ang lahat ng kaalaman sa mundo, parang ginto yan. Hanapin mo siya, huhukayin mo pa, dadalhin mo pa, itatago mo pa, gagamitin mo. Yun ang kaalaman, mga libro. Hindi lahat ng libro available sa bookstore. Ako mahilig lang talaga ako basa at kaalaman at research. Pero hindi talaga ganun kadali yan na all is given. Ako, sineshare ko lang to for the YouTube at saka sa friends sa FB. So, like, subscribe, comment, share. Love you all. Have a peace. Thank you po. Patuloy tayo sa next part po.